Tinatagong lihim ni Sandro Marcos, mabuti ba siyang anak? Yes. Mabuti ba siyang kapatid? Mabuti ba siyang kapartner or jowa or right? Boyfriend? Mabuti ba siyang public servant? At bakit parang mukhang may mga kinasasangkutan siyang mga kahiya-hiyang ganap? Kasi 'di ba napag-usapan natin sa main channel na may nasangkot na presidential son sa road rage incident Kinemelatik na may binugbog na gobernador di umano ng isang presidential son at mataas daw ang katungkulan sa gobyerno. Eh sino sa presidential sons ang may mataas na katungkulan sa gobyerno? Bago natin basahin yung article na hindi ko binasa kanina sa ating live no, sa main channel, pakinggan muna ulit natin itong balita ng Bilyonaryo News Channel patungkol sa isang presidential son na nasangkot di umano sa road rage incident. Alright. At marami pa tayong pag-uusapang lihim at ano-ano kaya ang mga ito. Bugbog sarado raw si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos makasagupa umano ang isang presidential son sa road rage incident sa NLEX. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polive. Magaang muka dahil ginulpi ng isang mataas na opisyal. Ito raw ang dahilan kung bakit di muna nagpapakita sa publiko si Bulacan Governor Daniel Fernando. Ayon sa kolumnistang Simon Tulfo, sangkot umano ang convoy ng gobernador sa road rage noong February 21 sa NLEX, kung saan hinabol at hinarang daw nila ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Sa kasamaang palad, anak pala ng Pangulo ang sakay umano ng nasabing sasakyan. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na sangkot ang presidential son sa insidente. Nagsita na po kasi rito ang si Secday patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda po maitanong ito mismo sa LTO. Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang nambugbog kay Fernando, pero hindi rin daw ang Pangulo o ang Presidential Security Command. Hindi rin daw alam ni PBBM ang sinapit ni Fernando. Wala po tayong informasyon dyan. Kung kanya po galing yan, nasolid ako sa kanya po umitanong. Sumipot si Fernando sa isang seremonya sa Capitol Gymnasium, pero tikaw ang kanyang bibig patungkol sa umano'y road rage. Sabi naman ni Tulfo, madaling takpan ng black eye at pasa sa muka. Magaling daw ang mga taga-showbiz dyan. Para sa agenda, Francis Polve, Bilyonaryo News Channel. Okay. So again, sanay tayo na ang palasyo ay laging deny to death mga ate at kuya pagdating sa mga intrigang ibinabato sa kanila. Pwede naman lang sabi fake news yan. Hindi yan totoo. Si Montulfo pa, wala namang matinong reputasyon yan. Kaya lang mukhang may program si Montulfo sa Bilyonaryo o sa isang media. Mukhang inaayos niya no? Nag-iingat din siya sa mga binibitiwan niyang intriga. So, sino kaya ang presidential son na yon? Pero anyway, mukhang, mamaya. Punta muna tayo sa post. May naalala kong bigla na isi-share ko sa inyo, na gusto kong i-share sa inyo patungkol sa magkakapatid. Yung tatlong magkakapatid, okay? Na anak ni Nangiwi at ni Butod. Rising Political Star. Ito po ay sa phillyleaks.com. Sinan sa atin ng isang gintong talong. Kung si Miss Maharlika ay may puting ahas, meron naman tayong gintong talong. Naalala niyo mga kababayan, meron dating nag-leak din bago ito na di umano si Sandro ay merong property sa Koh Samui sa isang exclusive resort and subdivision I think in Thailand, sa southern part ng Thailand. 'Di ba na ang property na 'yon, I think isang malaking bahay ay nakapangalan sa isang Yeye Vivas. 'Di ba may ganon like months ago? Yung Yeye Vivas, yung parang kanang kamay ni Sandro Marcos. Parang yun yata yung tumboy na sinasabi ni Miss Marlica na bulldog. Baka yun. Pero nakapangalan doon. So, paano ang isang executive assistant ay merong property pagkalaki-laki in Koh Samui, Thailand? Again, bago pa yung usapin na nag-leak na merong property itong si Sandro na pagkamahal-mahal, kasi nga po parang Boracay yan yung Koh Samui. Yung mga southern beaches ng Thailand, nakikipagpaligsahan yan sa
sa ano 'no, sa Boracay, like Phuket. Pattaya naman ay nasa northern, no, not northern, but central part of Thailand, malapit-lapit sa Bangkok. Sikat din 'yan ng mga beaches ng Thailand. Pero yung Koh Samui yata yung talaga kung gusto mo ng privacy. May nagchuchu rin sa atin dati, like years ago, na si Sandro ay diyan lagi nagpa-party sa Koh Samui. Hindi siya beach sa Boracay, sa Palawan, sa Bohol, or sa mga sikat na beaches, maybe sa Anilao, saan pa ba? Diyan sa Pagudpod, sa norte ng Pilipinas. Hindi siya nagpa-party at nagbe-beach at nagre-rest kumbaga, or nagve-vacation sa Pilipinas or kung saan mang kilalang mga beaches ng Pilipinas, kundi sa Thailand talaga. Anong meron sa Thailand? Parang apakaraming nagsisipagpuntahan diyan. Okay, basahin natin yung article ha. Ito panibago na 'to. Rising political star or center of controversy, a close look at Sandro Marcos, son of the Philippine president. Kung makikita ko dito yung mga ibang lihim ni Sandro, ay di mapoprove yun na meron talagang ganon itong presidential son. And then if not, at sana maalala ko, i-discuss ko mamaya, ano to, video? Sandro Marcos, the son of Philippine President Marcos and a current congressman. Pahinga natin. Sandro Marcos, the son of Philippine President Ferdinand Marcos, and a current congressman, is facing a series of serious allegations. Huh? These claims not only question his personal character, but also raise public concerns about whether he poses a potential threat to society, Oh. according to multiple sources. Back in 2013, while in London, Sandro frequently hosted lavish parties in Kensington. At these events, Wait. 2013, sana wala tong copyright kung sino man ang may-ari nito, no? Baka may copyright. Anyway, babasahin ko na lang mamaya. 2013 pa lang? So nag-aaral siya sa UK, Kensington? Di ba sabi? Anong ganap? 2013. That was like 13 years ago? Huh? Okay. Let's listen some more. cocaine and other drugs were openly provided. Participants indulged in drug abuse. This behavior echoes the Marcos family's long-standing accusations of involvement with drugs. His aunt, Senator Aimee Marcos, has publicly accused family members of having drug addiction issues. Even more shocking is the personal scandal Ooh. that emerged in September 2025. Si Alexa. Well-known actress Alexa Miro publicly confirmed that she had a secret relationship with Sandro for 5 years. Naghiwalay na sila. During this time, Sandro repeatedly forced her to use drugs, Oh my leading God. to her developing a severe addiction. After she unexpectedly became pregnant, Alalalala. Sandro, along with his mother Imelda Marcos, put immense pressure on her. They forced her to have an abortion. Oh my They God. used threats and blacklisting to make her stay silent. Okay, putulin natin, baka parusahan ako ng Lolo YouTube. Ang sabi kanina, si Alexa raw ay naging jowa ni Sandro at pinipilit siyang gumamit ng polvoron. And then, nabuntis si Alexa at ngayon ay gustong ipaagas. Talaga? At sangkot si Emel Dific sa gustong pagpapalaglag ng dinadala ni Alexa? Baka maparusahan talaga ako ng Lolo YouTube, mga ating. O anyway, pakinggan pa natin ng konti pa. The most horrifying allegation is that Sandro planned a fake rehab scheme. He intended to Rehab? lure Alexa into a rehabilitation center Huh? under the pretense of treatment for drug addiction. Huh? The goal was to assassinate her there. Oh my God. Fortunately, Oh my the God. plan failed. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hala, nakakaloka, ating. Higit pa to sa mga nalalaman kong gusto kong i-share sa inyo. Nagulat, Akis! Eme-eme na si Alexa ay my God, grabe, serious allegations to, Sandro. I'm not saying that this is true, ha? First time ko, hindi ko to pinapanood kanina, hindi ko pa nga binabasa. So, ipaparehab ko, no, si Alexa. Pero, ang totoo ay tatanggalin yung dinadala niyang sanggol. Right?
ipapa-abort. Pero gugurgurin. Hala, 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 hala. Tapos parang ang hindi nagbo-boom yung ano no ni Alexa yung kanyang showbiz career kasi tightly controlled nga raw. Kinokontrol ang popularity ni Alexa. Baka nililimit yung projects, ganyan. Dahil kapag sumikat, baka lumaki ang ulo, ibulgar ang mga lihim ni... Diyos ko na kapag nag-aalala ko, baka ma-strike ako ng Lolo YouTube sa mga ano na ite. Pero ang sarap, panoorin! Panoorin pa rin natin! Nakakalight kayo ite! fail due to an internal leak. To this day, nabulgar. Alexa's acting career is still tightly controlled by the Marcos family. Oh my She God. struggles to escape their influence. While Kawawa. his relationship with Alexa was still ongoing, Sandro began an extramarital affair with another actress. Alalalala, nakakaloka mga ating! So si Alexa na pagkapayat-payat, ay tingnan nyo, lumaki ang tiyan. Sexiness ito. Di ba kita nyo kanina sa first photo nila ni Sandro? Kita nyo yung papaya niya, talagang umaawas na doon sa bra niya. Payat ito, slender. Medyo naging, tawag dyan, medyo umangat yung kanyang tummy, no? Medyo nagkalaman. So, hindi siya pwedeng siguro TV guesting or magka-project. Baka nga nabuntis talaga to. Baka mamaya, nanganak. Sana hindi mo pinaagas, Alexa. Si Sandro raw ay nagkaroon pa ng panibagong Wait. May naaalala ko mga kababayan. May isang parang nalilink kay Sandro na starlet din. Sino yung nakunan siya ng picture? Parang si Barbie Fortesa. No. Hindi si Barbie Fortesa. Parang si merong pelikula si Daniel Padilla and si ano nga yun? Yung may boyfriend is a gangster thingy. Meron doong parang sosyalerang babae. Magaling sumayaw na nasa dulo ng dila ko. Comment nyo nga baka kilala nyo. Parang nakikipaglambutsingan kay Sandro sa isang event. Sino yun? Parang nalilink din dati kay Luis Manzano. Basta magandang babae. Kamukha ni Jessie, yung asawa ni Luis, kahawigi nun. Magaling sumayaw. Talo pa niyang sumayaw si Maha Salvador. Bagets-bagets na babae. Meron ng taga-ABS-CBN na nalilink kay Sandro na super akbay sa kanya. Nalimutan ko eh. Nasa pelikulang parang gangster movie ni Daniel Padilla, and then yung leading lady niya doon ay si not Daniel Padilla, James Reid. Si James Reid, hindi Barbie Imperial. Si James Reid, merong siyang si James Reid sino yung kamukha ni Catherine Bernardo na hubadera rin, pa-sexy rin. Basta may ganun. May isa dong kontrabida na maganda. Yun, yung sino man yun. Anyway, maaalala ko yun sa susunod nating live, isi-share ko sa inyo ha. So, nagkaroon daw ng panibagong affair. So, di ko nagkaroon ka ng girlfriend, fine. 5 taon kayo. Kung naumay ka sa tilapia ni Alexa Miro, huwag kayong humantong sa balak mong gurgurin. Eme-eme na ipaparehab nyo, tapos tatanggalin nyo pala ang nasa tiyan. Right? Ipapa-abort nyo pala, tapos gugurgurin nyo pala, ay nag-leak raw mga ate kuya. Salamat po sa nag-send nito ha. You know who you are, and nasa abroad po ang nag-send sa atin ng link na ito. Anyway, Yasi Pressman, +5, +10 points. Yasi Pressman. Yun. Nadine Lustre, correct. Nasa yung mga comments nyo yan, gusto ko makita bago natin tuloy-tuloy itong nakaloko, akis mga kababayan. +5 points po sa mga nabi ko na eh. Right? Yasi, right? Yung magaling sumayaw yun eh. May mga photos si Sandro with Yasi na akbay-akbay siya ng bonggang-bongga. Teka muna, ba't ka nakikipaglandian? Diyan may girlfriend yung tao. Yasi Pressman.
Nadine Lustre yung partner ni James Reid sa isang parang gangster movie thingy-thingy, no? Si Yasi yung kontrabida. Para mga students sila sa isang university. Okay. Maybe kapag sana wag ako talaga ma-strike ng lolo ayaw to. Alam niyo naman ang lolo ayaw to. Anyway, tapusin natin yung video. Tapusin natin. Frankie Russell. Huh? This led to intense May bago na confrontations naman. among the three. So bukod kay Yasi, may It Frankie pa. caused Sandali. Alexa to suffer severe Yan, Frankie Russell. So bukod kay Yasi, meron pang iba? Sandali nga, pwede bang ibalik? Nagkaroon ng confrontation. Hala, ano nangyari kay Kay Alexa, ito ba yung Ito yung Frankie Russell? Okay, mukhang may lahi. emotional and mental breakdown Lah. from forcing a partner to use drugs and controlling her reproductive rights to emotional betrayal Hala, and even alleged attempted murder. hala. These actions by Sandro Marcos reveal systematic harm to women and vulnerable people. As a public official with power, such behavior not only shows moral decay, it could encourage abuse by the privileged class. This seriously endangers public safety and erodes Yeah. trust in the Philippine democratic system. I agree. So, kung ganyan ang ginagawa ng isang congressman, bukod pa sa ang pinakamatindi mga kababayan, hindi itong kanyang affair with another woman and then kawawa si Alexa Miro, yung girlfriend niya na isinasakay pa sa private jet with daladalang mamahaling asto. Si Alexa Miro din, wala pang isang taong nanalo singiwi, 'di ba? Kasama nila, bit-bit nila si Alexa Miro sa Singapore. Nanood ng Formula 1 Grand Prix. Naalala nyo, 2022? Ang sosyal nila, lamyerda agad ng malala, pasarap agad ng malala, at kasama si Alexa Miro doon. So bukod pala kay Yasi, meron pang isang Frankie Russell. Maybe she's a celebrity pero hindi kasi ako nanonood ng TV mga kababayan. Ang pinakamatinding lihim ni Sandro na Bulgar ay hindi ata nabanggit dito, pero yun yung pasabog ni Zaldico na prinsipe ng pork barrel si Sandro at hari ng pork barrel si Tambaluslos or si Martin. So paano nga naman mamumuno ang isang congressman kung ganyan ang pinagagagawa? Paano nila paano nila nilulong sa pulburon si Alexa kung totoo ito? Mga kababayan, ang nagbigay sa atin ng link na ito ay kilala ng pamilya ng mga Magna. Dati nilang tao, umayaw sa kanila. Siguro hindi masikmura. Akala ko ba may ano si Sandro? Magnanakaw lang? Nyodi? Or sadista sa babae? I mean, okay, given binata ka, magkakaroon ka ng panibagong mga girlfriends. Kasi ikat paano, sikat ka, no? First son. Right? First member ng first family. So kahit saan ka pumunta, may mamimit ka. Kahit nga dyan sa lower house, siguro may makikilala ka magandang congresswoman dyan. Or maybe staff ng kongreso or sino man. Tapos mahilig kayong rumampa, mahilig kayong mag-party, mahilig kayong mag-concert, mahilig kayong mag-out of the country. Hindi lang Pilipino ang mapapaibig sa'yo or magkaka-interest sa'yo, no? Maraming gold diggers. Kahit foreigner siguro, lalambot-singin ka Sandro Marcos. So, given na pwede ka magkaroon ng iba't ibang babae. Kung gugustuhin mo, lalo't marami kang datong. Pero yung ilalagay nyo sa peligro, yung kalusugan ng ex mo, balak nyo pang lulungin sa pulburon, balak nyo pang agasin yung dinadala niya, nagdadalang tao di umano, at balak nyo pang iparihab kunwari pero gugurgurin nyo para hindi sumingaw ang, oh my God. Lahat ng nakakaalam ng kanilang lihim parang nalalagay sa alanganin. Tumahimik ka at yayaman ka or iimik ka at magugurgur ka. Huwag niyong kalimutan ang unang-unang natigok. Percy Lapid. Pag-upo pa lang ng tatay ni Anis. At ang lahat ng bumabatikos nagsisipagtago umaalis sa Pilipinas from Maharlika to Harry Roque to Zaldico to Doc Lorraine Badoy
O at kung sino-sino pa nagsisipag-alisan ng Pilipinas dahil nanganganib ang buhay. So what do you think mga kababayan? May katotohanan, hindi ko na nga binasa, pinakinggan na lang natin. What do you think? May katotohanan po kaya ang article na ito na sa palagay ko isinulat sa labas ng Pilipinas? At feeling ko hindi nyo pa ito nakita sa iba or nabalitaan sa iba, dito lang, right? So salamat po sa nagtitiwala sa Principesa sa pagbibigay nitong mga ganitong paglilik ng baho ng angkan ng mga magna. What do you think mga kababayan? Gaano karami sa exposés na ito ang totoo? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.